Sinabi kahapon sa impeachment court ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamel na walang nilagay ang DepEd sa panahon ni VP Sara Duterte na specific confidential activities na basehan sa paggamit ng confidential funds. Dagdag pa niya, wala rin anya siyang napansing ganito sa physical at financial plan ng ahensya sa ilang quarter noong 2023. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Umabot sa 37.5 million pesos ang confidential funds ng Department of Education o DepEd sa bawat quarter mula first hanggang third quarter ng 2023. Pirmado ni Vice President Sara Duterte noong siya pa ang kalihim ng DepEd ang mga physical at financial plan para sa paggamit ng mga pondong ito. Mr. Witness, these documents that you're seeing now, there is an annotation approved by. What does approved by mean? Ang ibig sabihin po ng approve by ay inapprove po nung signatory dito sa box na ito yung contents of the physical and financial plan. And this is in all three documents. Yes po, ma'am. Okay. There appears to be a signature in these three documents. Whose signature is this? Signature po ni Vice President Sara Duterte po. Bagamat nagsumite ng physical at financial plan ng DepEd para sa first quarter ng 2023, may napansin ng dating COA State Auditor na si Attorney Roderick Wamel. Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential fund. Ganito rin anya ang kanyang napansin sa physical at financial plan ng DepEd para sa second at third quarter ng 2023 kung saan hindi rin naging specific ang mga confidential activity. Kabilang sa mga programang pinaglaanan ng pondo ang Counter-Insurgency Program na nakatanggap ng 9.3 million pesos sa first quarter, 9.3 million pesos sa second quarter at 9.2 million pesos sa third quarter. Did the DepEd submit any evidence on this or documents? Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document. Based on this document po for the counter-insurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students. Pero ayon kay Wamel, wala ring isinumiting listahan ng DepEd ng mga NPA, communist at leftist group na tinutukoy sa programa. Wala rin anyang isinumiting listahan ng mga guro at estudyanteng kabilang sa nasabing programa. Maliban sa counter-insurgency program, kabilang din sa mga pinaglaanan ng confidential funds ang abuse prevention and control within schools, anti-illegal activity operations at anti-extremist and terrorism program. Pero para sa lahat ng mga programang ito, sinabi ni Wamel na wala ring isinumiting supporting documents ang DepEd. Sa cross-examination ng defense panel, ipinakita ang isang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM na nagpapakitang may confidential fund din ang Office of the Vice President noong 2014. Kinumpirma ito ni Wamel na naunang sinabi na si Vice President Sara Duterte lamang ang Vice President na kanyang na-audit habang siya ay nasa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa redirect examination, tinanong ng private prosecutor si Wamel kung mawawala ba ang obligasyon ng OVP na mag-liquidate ng confidential funds kung ang Office of the President ang nagbigay ng pondo. Sagot ni Wamel, Meron po. Ang grant ba ng confidential funds ng isang presidente to a vice president, this president in particular, to the vice president, does it exempt the vice president for accounting for the use of that confidential funds under your joint circular? No po. Ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. J.M. Thompson, para sa Bayan.